Pagpalang araw guys, another client na naman tayo na Nissan Cube. Ang problema, transmission, and then ayaw mag-accelerate ng maayos, ayaw mag-shift, tsaka hindi makakit sa kunting paahon. So samahan nyo ako sa basic point tutorial. So ano dapat natin gawin? So tara, let's go. So check natin guys, paano natin sa highway para makita natin kung ano yung kalalabasan ng makina. So start natin. So ayan ang problema guys, matagal siyang mag-automatic shift. So late yung response niya, halos umuugong yung makina. Yun ang malaking problema guys. Ayaw niya mag-automatic shift. Ito, kahit anong buwelo mo, ganun pa rin yung takbo niya. Tagal oh, kita mo yung takbo niya, nasa 2 plus na. Pero yung ano niya, yung shift na may igong yung makina, maugong malakas. So yun ang problema guys, maulan pa. So tara, dali natin po sa shop to. Check natin guys, go. So yan guys, tingnan nyo, naka-drive ako. Tapos i-RPM natin. Yan, ayaw mag-ano guys, naka-drive yan oh. Ayan, anong klaseng mo, accelerate, ayaw talaga. Dito papasok guys yung engine scan natin. Okay, para ma-locate natin kung ano yung main problem. So problema, pag once na medyo paakyat ng konti yung mga hams, hindi na siya makabante. Pero pag pantay yun na yung kalsada, okay naman. So scan natin guys para makita natin problema. So ayan guys, engine scan muna natin para makita natin yung problema. Okay, so bila tayo. Pag matapos yung scan, malalaman natin kung anong problema. Then bukas natin tirahin to. Okay, so ano ba to, Nissan Cube. So Surplus Asia tayo, Nissan. So madala na kasi yung mga ngayon mga ganitong mga unit. Pero engine yun medyo matagal. So naghahanap siya ng pin. So okay, back lang tayo. Dito tayo sa Japan. Okay, so ano to, Cube, ayan. So hindi ko alam anong model to. Try natin ng C10 or all lang tayo. And then okay, so quick test. So check natin transmission. So ayan, so mag red trouble code tayo. Shift solenoid 011, tsaka overrunning clutch SB. So ayan ang problema niya. Okay guys, ayan nakita natin yung code na 011. So ibig sabihin yan yung solenoid na voltage tsaka yung amperahe, kaya nakalagay dyan is VA. And then yung 013 naman, ang ibig sabihin naman yan guys is yung kanyang overrunning clutch, o either yung clutch band o yung maraming nagiging issue dyan. So minsan kasi naapektuhan yung overrunning clutch pag once na yung solenoid valve hindi maganda yung tapo ng ng kanyang signal. O isa din yan. So ang problema dyan is solenoid valve o valve body. So yun ang nakikita kong issue dito guys. So wala tayong ibang gagawin kundi yung valve body, tatanggalin na natin. So tara, let's go. So basic pointers pa rin guys, totoo lang yung may-ari nito nakabili na siya ng valve body. So ibig sabihin doon pala sa kabilang shop na-diagnose na ito. So bali tayo na lang magkakabit. Pero mas chinik muna natin talaga kung ano yung possible na pwedeng mangyari na problema. So ang gawin na ng may-ari is nakabili na siya ng valve body. So ang gawin natin, magtatanggal lang tayo at magkakabit na tayo. So at least na-sure natin na may problema yung kanyang valve body. Okay, so yun ang gagawin natin guys, ikakabit na natin yung valve body. So tara. So ayan na guys, tanggal na yung yung pinaka case ng automatic transmission. So yung nakikita nyo guys na kulay black, yan na po yung tatawag na fluid filter. So washable naman yan. So pwede nyo ring palitan, pwede ring hindi. Pero mas maganda iugasan nyo na lang. So marami nag-advise sa akin na palitan, pwede naman yun. Pero para sa akin naman kasi kaysa bibili ka, washable naman yan, pwede mong hugasan, pwede mo nang ibalik. Basta malinis na yung pagkakalinis mo. So depende na sa mekaniko, lalo natin sa may-ari. Kaya kailangan ng may-ari, kung warranty ng may-ari na palinis na lang. So yun po yun. So ngayon guys, basic pointers, pero magtatanggal kayo ng valve body, kailangan alam niyo yung pagkabit kasi may mga check balls po dito na magkakamali kayo paglagay. May possible na magkabaliktad o mahulog at hindi nyo mailagay sa tamang posisyon. So mangyari yan guys, magkakaroon ng problema.
Okay, so ayan po yung ball body guys, tinanggal na natin. So makikita nyo rito talagang buo natin tinanggal yan. Kasi pagtatanggal kayo nito, hindi pwede yung mabaklas doon sa ilalim yung kalahati. Kailangan talaga buo. Kasi pag once na mabaklas mo yung kalahati, mahuhulog na yung mga check balls. Okay, so lalabas na yung so magkakaproblema na naman. So kaya kailangan buo mo na yung kakabit, buo mo tinanggal, buo mo rin kakabit. So ito na yung guys, yung bago na papalit natin. So surplus siya pero so far okay naman yung yung condition naman yung loob ng kanyang ball body. So ayan guys. So hugasan natin yan tapos salpak natin diretso. So basic pointers pa rin, pag bibili pa pala kayo ng ball body, so kailangan alam nyo yung madumi sa hindi. Kasi pag bibili kayo at hindi nyo alam na gamit na pala yun, so useless din. So mangyayari yan guys, magiging back job yung trabaho. So magulat ka, mas maganda pa yung andar ng una kaysa nung kinabit mo yung nabili mo. Okay, so kakabit natin to guys sa ating mga birador. Ayan. So basic pointers pa rin guys, once na matanggal mo yung ball body, ito na po yung itsura ng cube. So meron siyang dalawang piston guys, ayan yung kulay gray. Okay, and then yung kanyang tawag niya clutch pack, medyo so far okay pa naman, malinis. So wala kang makikitang metal grit o anumang pwede maging cause ng problema. So makita nyo guys yung fluid, kulay pink pa talaga. So ibig sabihin yan, panalo pa yan. So diyan ka magtitingin o magbe-base sa mga clutch pack, especially sa mga clutch band. So yun po yung nangyayari dyan guys, once na masunog yan, problema talaga. So yun po yung mga basic pointers guys para malaman nyo kung okay ba yung transmission o hindi na. So doon yung malalaman o ma-diagnose kung ang problema ba is yung either transmission, ball body. So depende na po yan sa mechanic kung paano niya i-diagnose yan. So yun nga, kailangan talaga is marunong talaga yung titira. Ibig sabihin may alam sa electronics, sa electrical, and then sa mechanical. So yun po yung mga mekaniko na dapat yung makuha pag ganito mga issue. So yun ang problema talaga guys, uulitin ko, nangyari, ayaw pagdating sa hams, hirap siya umarangkada, hirap din siyang tumakbo ng maayos. So okay naman pag once nga nakatakbo na, naka-speed na ng mabilis, okay na siya. So yan guys, kakabit na natin yung ball body na surplus na nabili natin. So okay, makabit yan, doon natin malalaman kung okay ba. So basic pointers pa rin, magkakabit ka ng ball body, kailangan buo talaga yan guys. Hindi mo pwede isa-isahin, kumbaga dyan pa lang sa table mo, buo na yan. So hindi ko na lang videohan guys kung paano ko binuksan yan, paano natin nilinisan. So far okay naman, so kabit na natin. Okay, so pasensya na kayo sa mga natin, matagal hindi nakapag-vlog dahil medyo busy talaga tayo guys. Marami tayong pinagkakaabalahan. So ngayon guys, ayan na, ikakabit na natin yan para makita natin kung ano yung kalalabasan tira natin. So ako pala tumira nito guys, nagkabit kasi medyo busy rin yung isa nating partner. So dito pag maglalagay kayo ng mga bolt, kailangan alam niyo yung sizes, especially yung height o yung length, especially mahaba, maliit, maiksi, medium. So kailangan alam niyo kasi pag magkamali naman kayo ng kabit nito guys ng mga magkakaroon yan ng leak. So pag nagkaroon ng leak, problemang malaki, hindi na yan na-under. So magugulat ka bago na ganun. So laki ng gastos. So kailangan talaga alam mo yung pagkakabit ng bolt. Okay, so basic pointers pa rin guys, yung bolt nito, mayroon kaming natanggal na ganyan na na binaklas tapos nalagyan ng bolt na mga ordinary. So nangyari na putol. So yun nga nangyari, nagkaroon ng leak. So yung pressure instead na doon sa clutch pack, napunta na tuloy sa nasa labas lang siya. So wala na siyang takbo. So yun po yung pinakamabigat na usapin once na nagkamali ng kabit. Kaya kailangan talaga guys, lapat na lapat yung ball body sa lips ng transmission, kasi pag hindi, problema malaki talaga yan guys. Hindi yan madidetect ni TCM, especially pag medyo old model yung mga unit. Magkakaroon na siya ng malaking problema, magkakaroon siya ng issue na kung ano yung mga tuturo ng engine scan, which is hindi napansin na mayroon palang leak sa ilalim. So yun po yung magkakapag-decide kayo na i-overhaul o ano pang gagawin na possible na gagastos yung may-ari. So kaya kailangan guys, ingat talaga kayo, kailangan medyo batikan yung titira para iwas talaga sakit ng ulo at iwas laki gastos o double trabaho. So yun po yung mga basic pointers dito guys. So after nyo makabit guys, maglalagay na tayo ng fluid. So ito yung gagawin natin guys, Petron, ATF. So same lang naman yan, ATF steering or basta kung maaari kung ano yung ATF na ng unit, yun talaga ilalagay nyo. So ito kasi, ito na yung binili na may-ari, nandyan na rin yan. So sa Mindanao kasi mga scientist, mga tao dito, kaya pasensya na kayo, shout out sa inyo lahat. So ayan na guys, lagay natin. So after natin may lagay guys, check natin kung halimbawa pag umandar na ano yung mangyayari. So malalaman natin, test natin kung anong kalalabasan. Okay, so mga 4 liters to almost, kasi nga natapon lahat ng fluid. So ayan guys, nalagay na natin. So basic pointers pa rin, pag maglalagay kayo ng fluid, kailangan alam nyo yung level.
Okay, baka sumobra and then magsumobra yan, mabubusog yan. So mahina yung hatak niya. So tara guys, check na natin. So ayan na guys, nakapit na natin. So nagdagdag na tayo ng fuel, ng oil, transmission fluid. So start na natin. Start. So ayan. So basic pointers pa rin guys, pag mag-ano kayo ng transmission, kailangan, ayan, nakita nyo nakapark, dapat i-engage mo muna ng reverse para yung valve body magkaroon ng fluid sa loob, magkaroon ng pressure. Lahat ng ng solenoid mag-activate. Reverse, park, reverse. So ayan. So ngayon okay na siya. So ganun lang kasimple, kasi yung Nissan Cube nandito yung ano niya. Ayan o. Ayan, dito. So test drive lang to. So far okay guys. So siya yung takbo. Ayan. Plus 2.8, panalo na. So okay na okay yung tira natin guys. Okay. Lakas, sumatak. So okay na yung valve body. Maganda na yung drive, nag-shift ng kusa, nag-automatic na siya. So panalo. So yun na guys. Please subscribe to the YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.